dumating na tayong pinakamamahal nating Vice President, Inday Sara Duterte! 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 Okay. Turn around muna kayo. Oo, lagi magpadayon ko. Bisaya ko. Naka-notice mo akong Tagalog gahi? It feels to be home. At anyway, unya siguro, baka mamaya magsasalita ang ating pangalawang Pangulo. For me, kahit wala pang resignation si Marcos Jr., Sara Duterte is the rightful leader of this country. I repeat, Sara Duterte is the rightful, legitimate leader of this country. Not Marcos, never Marcos. Okay, balik tayo. Tulad ng sinabi ko kanina, si Lisa Marcos, ang katuwang niya ay si Tambaloslos. Okay? Si Marcos Jr., tapos may 6 na taon, 2028 to 2034, hindi pwedeng tumakbo ang kanyang anak dahil bata pa. Sa 2034 pa pwede. Pero hindi nila ibibigayan kay Sara Duterte. Dahil takot siya na hindi makaupo ang kanyang anak bilang presidente. So kaya isisingit niya si Tambaloslos sa 2028 to 2034. Okay, wait lang. Remember, he walks like a duck. Oh wait, nakatrabaho ko yan si Martin. Pareho kaming congressman noong 2010. Ito, meron akong sasabihin sa inyo. Noong 2010, nalaman ko na may 10 bilyong piso na dumaan sa kay Martin Romualdez. So, humingi ako sa kanya ng pansiminto ng kalsada ko sa amin sa biliran. 525 million pesos yun, sabi ni Martin. Huwag mong ibigay sa akin sa session hall. So mga kababayan, para kami mga magnanakaw nagtago sa likod ng main door ng session hall. Binigay ko sa kanya yung request for 525 million pesos. 2 years later, nalaman ko na lang
na na-release pala ang 525 million pero walang kalsada dumating sa distrito ko. Ang tanong ko kay Pambi, nasaan ang 525 million pesos? Baka biulsa mo na. Yan! Hindi mo pera yan. Pera yan ang sampayan ng Pilipino. Kaya, kahit anong gawin ni Tambalosios, hindi mananalo yan. So dahil walang chance si Tambalosios, ang naisip ni Lisa Marcos ay yung private initiative. Baguhin natin ang konstitusyon. Yung walang hiyang babae na yan, na manipula ang election system, minanipula ang institusyon ng gobyerno, ngayon mamanipulahin ang ating konstitusyon. Kaya, mga kababayan, tigilan natin ang kanilang private initiative. Gawin natin ang lahat na hindi magwagi ang private initiative ni Lisa Marcos. Si Lisa Marcos yan. Kaya nga mga kababayan, ang sabi ko sa Cebu, kung si Lisa Marcos ay nasa harap ko lang, sinampal ko na yan back to back. Uulitin ko. Lisa, this is utter defiance. Kung nasa harap lang kita, Lisa Marcos, sinampal na kita back to back. Wala kang hiya! 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 Huwag nating hayaan mga kababayan na manaig itong ilusyonada ito. Sinabi kong ilusyonada dahil kung napuna ninyo, nakahapon ko lang ito napuna nag-junket ang walang hiya, pumunta na naman ng Germany at Czechoslovakia. Nalutis ninyo ang handrail ng access boarding stairs ng aeroplano, puno ng bulaklak. O, ni-research ko yan. Lahat ng arrival, departure at arrival nila may bulaklak yung hagdanan. Alam nyo, isang galitan lang yan. Sabi nga na kaibigan ko, buhay pa pero marami na silang bulaklak. Yan ay matibay na ebidensya ng tagwawaldas ng pera ninyo. Siya, ginagawa lang ng palamuti ang perang pinaghirapan ng mga nanay at tatay ninyo. Hindi mo pera yan! 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 Tingnan natin mga kababayan kung pagdating ng eroplano niya, may bulaklak pa. Gawin na lang natin puro nasa patay. Diba? At any rate, mga kababayan, baka lumagpas na ako ng oras ko, iiwanan ko to sa inyo. Karamihan na nasa harap ko ay mga kabataan. You know what? You know what? It gives me so much encouragement. Patamusin mo na ako. It gives me so much encouragement na sa 14 na taon na ginugol ko ang buhay ko para matanggal si Smartmatic. I am here speaking before you. And it is an honor Sigurado lang. na makita ko
na mga kabataan are taking up that challenge to stand up for their country now that we need you most. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ako, papakita ko lang sa inyo, ako lang mag-isa at that time lumalaban kay Smartmatic. Pero hindi ako tumigil hanggang nabuwag si Smartmatic. In the same way, tayong lahat mas powerful to fight them. Kasi hindi naman sila ang totoong halal ng taumbayan. You know, pwedeng i-argue nila na hinalal ako ng taong bayan. Hindi ka hinalal ng taong bayan dahil binukto mo ang resulta ng eleksyon. Pero, si Vice President Sara Duterte remains pure. Hindi siya nagdawi sa kabulastugan ni Lisa Marcos. Hindi siya sinama dahil galit na galit si Lisa Marcos sa kanya. So mga kababayan, mga kabataan, yung sakripisyo nyo to come here today, the other days, na araw-araw nandito kayo, kaya nyo yan sa kinabukasan ng malayang Pilipinas. Babalikan ko ulit ang sinabi ko sa inyo. Alam nyo, nung nagsimula ako mag-congressman sa amin, ang poverty incidence sa amin ay 70%. Nung magsimula akong congressman, 7 sa bawat 10 taga-biliran ay mahihirap. Hindi ako nagmamayabang sa inyo. Sa 3 na taon, nabaligtad ko yan. Pag alis ko, poverty incidence was 30%. 3 na lang sa bawat 10 taga-biliran na mahihirap. Ang ibig kong sabihin, mga kababayan, nasa kamay ninyo ang kapangyarihan babago ang takbo ng buhay ninyo. Mga bata, nanay, tatay, lolo at lola, lahat ng Pilipino. Ang kailangan lang natin ay magkaisa tayo. Itong ating rally ngayon, hindi lang para sa atin, kay Pastor Kibuloy, kay SMNI, kay Attorney Cruz Angeles, kay Maharlika, ito'y laban ng bawat Pilipino. Babalik at babalik tayo sa question, sino ang nagluklok sa inyo sa Malacanang? Hindi ang taong bayan, si Smartmatic. Sige, Lisa, ikaw naman yata ang pinaka-makapangyarihan nilalang sa mundo. Kasuhan mo ako. Oh. At humarap ka sa akin para masampal kita back to back. Pinapagina ko talaga sa kanya, wala akong galang sa mga taong tulad mo, Lisa. Pinagalang ko ang mga matatanda. But not you. Because I hate you so much. Babalik ko lang yung sinabi. Unang-una, former member of Congress. Pangalawa, abogado. Pangatlo, Bisaya din. Taga-Biliran. Nagugulat ako dun sa demeanor ni Attorney Glenn Chong. Kasi sampal? Magkurutan na lang kaya kami. Dapat kurut-kurut na, no? Kasi Women's Month ngayon, medyo okay lang siguro yun kung magjo-joke internally. But if you come out in public, siguro kung meron siya mga emisyon na nakikimkim dyan, pero kung sinasalita at sinasabi yan in public, medyo pangit talaga tingnan. Bilang isang lalaki, Women's Month pa naman ngayon. Kasi
nung pinalaki ako ng aking mga magulang, ang pagkaintindi ko tayong mga Pilipino, tinuturuan tayo na habang tayo'y lumalaki, andun pa rin yung respeto. There are many ways to express your anger kung meron kang galit. Pero pag sinabi mo kasing magsampalan, pabalik-balik ng sampalan, yung pinapakita mong demeanor sa mga kabataang Pilipino ay hindi maganda. Parang sinasabi mo na tuloy sa mga bata, okay, natural lang na manampal ka. No? May rason man or wala mang rason. So it's a very bad example, especially to our children. And coming from a professional, from a lawyer, medyo nakakagulat. No? Again, siguro baka joke lang yun or baka in public. Kasi napakasayang nung okasyon. Bilang isang dating mambabatas, bilang isang abogado, andun ka sa isang okasyon, it's good to take advantage to campaign of your advocacies. Kung merong criticism sa gobyerno, pwedeng i-lay down na ito ang mga bagay na hindi siya sang-ayon. Ito naman ang mga bagay na sa pananaw niya, pwedeng maging solusyon. Pero kung parang ang usapan ay parang mga sampalan, it brings down the dignity of women, whether it's the first lady or not, babae yun eh. So medyo hindi lang nga talaga maganda tingnan sa publiko. Tsaka parang, alam mo yon, parang bilang isang babae alit at bilang isang nanay, bilang isang Pilipino, you don't want your citizens doing that in public. Lalo na kaming mga taga Region 8, kasi kasama ko rin yan si Glenn nung before. Parang, we are a happy people. It's very okay, we're a democratic country, to criticize. Pero dapat i-lay down mo yung basihan, ito yung ayaw mo, ito yung mali, ito yung ganun. Pero yung mga katagang yon, it does not only bring down the dignity of women, it also brings down the dignity of Filipino professionals. Kasi hindi ka nandudun bilang isang tao lamang, andudun ka bilang isang former official, and you are there as a lawyer. So it's actually a bad example to our children, with due courtesy to our good friend, Congressman Glenn Chong. Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Atty. Ricky Tumutorgo, aka Insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang fake news at kasinungalingan.